beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, nako po! Ang Sara Duterte ninyo mga kababayan nanganganib. Nanganganib. Dahil, sabi ng Pangulong Bongbong, dapat daw ay, ang Pangulong Bongbong, sabi niya kay Sara Duterte, humarap ka, buday. Buday! Humarap ka! Harap! Si Pangulong Bongbong Marcos na mas makabubuting personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang ahong impeachment trial na magsisimula ngayong araw upang direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Correct, di ba no? Bakit ba ayaw talagang humarap ni Sara? Nakamonitor ako, wala pa si Sara sa Senado. Wala pa mga kababayan si Sara. Hindi pa dumarating ang putang ina. Sara, humarap ka, bloodbath tayo, di ba? Bloodbath, pakita mo yung bloodbath mo. Hindi mo inakala na matutuloy yung impeachment, Nagkamali ka dyan. Akala nyo kasi weak leader si Pangulong Bongbong. Ayan, mali kayo ng unawa, naniwala kayo. Wala pa. 2 p.m. pa kasi. Alam mo, kapag bobo ka, dapat lagi kang maaga sa eskwela. Kaya kailangan, dapat si Sara nandoon na yan para inaaral niya na. Advance, di ba? Putang na, bobo yan eh. Dapat inaagahan niya para, alam mo yon, mauna siya. Para pagdating ng klase, alam niya na yung isasagot niya. Kasi ako ng araw, ganyan eh. Sabi ng tatay ko sa akin, bobo ka kaya kailangan maaga ka sa eskwela. Lagi kang mauna. Sabi ng tatay ko yun eh, Sabi niya, daig ng maagap ang masikap. Kaya kailangan maagap ka. Mauna ka sa eskwelahan. Ayan, Sara, alam mo na, may tip na ako sa'yo. Kailangan lagi kang mauna. Lagi kang nagmamadaling araw kapag sa eskwela. Ay, nako. Ropor ako. Ropor ako eh. Hindi nga lang ropor eh. Putik na yun, nasa labas ako eh. Nandun lang ako sa bintana, nakasilip. Nasubukan nyo ba yun? Yung mga kaklase nyo, nandun sa loob. Ikaw, nandun ka sa bintana, nakasilip ka lang. Ganyan. May upuan ka naman, di ba? Pero nakasatabi ka sa bintanang ganyan, nakasilip ka lang ng gano'n sa teacher mo habang nagtuturo. Grabe, di ba? Mas maigi pa yung ropor, nasa loob. Ako, nasa labas eh. Eto na. Sa Pangulo, mas magiging malinaw ang paglilitis kung ang mismong akusado ang sasagot sa mga alegasyon sa halip na ang kanyang mga abogado lamang. Nilinaw din ho ni... Matindi ang banat ni Pangulo. Tumigil ka, Benjamin Bernardo, bablock kita. Meron ng pang-blackmail. Tingnan niyo mga kababayan, no? Di ba? Totoo naman ang sabi ni Manong eh. Para mapadali, para masagot agad yung mga katanungan, rekta na sa'yo. Total, sabi mo matalino ka naman eh. Sabi mo yun, di ba? Nakuha mo sa, grado mo sa bar exam mo? 88% ba? Di ba sabi mo 88? O 80? Ewan ko, basta ganun. Line of 8. Ngayon. Tanong ko sa'yo. Kung line of 8, matalino ka, ikaw na lang sumagot. Parang si Apo Lakay nun, siya lang ang nagtatanggol sa sarili niya. Hindi niya kinailangan kahit isang abogado. Di ba? Tama, di ba? Tama. 80, yun. 80 pala. 80.
Takyot si Sara. Hayop na yan. Oh. Sige, tuloy. Ayan na ho, ang Pangulo nagsabi. Mismong akusado ang sasagot sa mga alegasyon sa halip na ang kanyang mga abogado lamang. Nilinaw din ho ni Marcos na personal lamang niyang pananaw ito at hindi naman daw isang legal opinion. Ayan ha, Sara, baka naman seryosohin mo na naman. Di ba, Pablo Agustino, Noel Luna. No, baka mamaya, Shaylor, JC, Shoni Pineda, di ba, Isaaka Sarmiento, seryosohin na naman ni Sara. Alam nyo naman si Sara, di ba? Lahat na lang, ultimo ungol yata ni Pangulo, may nasasabi itong si Sara eh. Napakinggan mo, Sara, hindi yan legal, opinion, ano ba tawag dito? Hindi yan legal advice, opinion lang niya yan. Halip na ang kanyang mga abogado lamang. Nilinaw din ho ni Marcos na personal lamang niyang pananaw ito Personal niyang pananaw daw. at hindi naman daw isang legal opinion. At hindi daw ito legal opinion. Dagdag pa ho niya kung siya ang nasa sitwasyon ni Duterte, pipiliin niyang humarap mismo sa impeachment court at sagutin ang lahat ng paratang laban sa kanya kahit Ay, Sara, wala ka pala. Sabi ni Pangulo kung siya raw ang nalalagay sa posisyon mo, mas pipiliin daw ni Manong Bongbong ang humarap, hindi yung magtago, hindi yung maghanap ka ng maraming abogado. Nakakahiya, Sara, yung ganunin ka ng Pangulo, ano? Nakakahiya yun. Oo, di ba? Hermes Iskandor, Pablo Agustin, nakakahiya. Sasabihan ka ng ganun. Kung ako lang ang nahaharap sa ganyan, haharapin ko. Hindi ko kailangan ng abogado. Samantalang si Sara, ayun, nandoon, nanginginig. Nanginginig si Sara Duterte, mga kababayan. Natatakot. Mga kababayan ko, alam nyo naman si Sara, di ba? kahit papayuhan daw ho siya ng kanyang mga abogado na wag nang dumalo. Tignan nyo, grabe, no? Papayuhan, no? Pakinggan natin ulit. Naniniwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na mas makabubuting personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang ahong impeachment trial na magsisimula ngayong araw upang direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Ano sa Pangulo, mas magiging malinaw ang paglilitis kung ang mismong akusado ang sasagot sa mga alegasyon sa halip na ang kanyang mga abogado lamang. Ayan mga kababayan, kita nyo? Tama! Nilinaw din ho ni Marcos na personal lamang niyang pananaw ito at hindi naman daw isang legal opinion. Patay. Dagdag pa ho niya kung siya ang nasa sitwasyon ni Duterte, pipiliin niyang humarap mismo sa impeachment court at sagutin ang lahat ng paratang laban sa kanya kahit papayuhan daw ho siya ng kanyang mga abogado na wag nang dumalo. Kita nyo, mga kababayan, kahit papayuhan ka ng mga abogado mo, Sara daw, piliin mo raw ang dumalo. Nakakahiya yun. Sabihan ka ng presidente, no? O mga DDS. Siyempre, hindi nyo pa rin magigets yan. Kasi, mga bulag kayo eh. Bulag yung mga utak nyo, walang laman. Diba? Ayan ang liwaliwanag. Halos sabihin na ni Pangulo, bobo talaga si Sara. Diba mga kababayan ko? At ngayon, mga kababayan, nagdadadrama mga kababayan si Sara Duterte. Ginagamit na naman yung tatay niya. Sumasaklolo na naman sa mga taga-suporta ni Digong. At meron na naman siyang meron paandar mga kababayan si Digong. May paandar. Nagdadasal na raw siya. Kailan ka pa natutong magdasal? Biruin nyo yung mga demonyo natututong magdasal, ibig sabihin, nasa sa gitna na daw sila ng kawalan. Di ba yung mga masasamang tao, walang takot sa Diyos yan eh. Pero kapag tinamaan na sila
Ha? Pag tinamaan sila ng mga matitinding mga suliranin, pag tinamaan sila ng halos hindi na nila makaya kung ano ang kanilang gagawin. Oh, halos hindi na nila maisip lahat kung ano pa ang pwede nilang gawin. Kung anong pwedeng solusyon. Kung wala na talagang makitang solusyon. Aba mga kababayan, yung mga demonyo na yan, nagdadasal. Katulad ni Sara Duterte. Ano yung pinagdadasal? Isang pamilya na minumura ang Diyos. Isang pamilya na gusto laging pumatay. Isang pamilya na puro pagnanakaw ang ginagawa. Tapos ngayon, nananalangin kunyari. Gagamitin niya yung tatay niyang inutil. Pasok! President Sara Duterte, ipinagdarasal daw ho ang pagbabalik ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Nako. Jigo Boy Custodio, ibrigada mo. Ayan, gagamitin niya na naman yung tatay niya. Pinagdadasal ko ang aking ama na si Rodrigo Duterte na sana ay makabalik na sa Pilipinas. Tanga! Ginagamit mo siya, hindi mo pinagdadasal. Tama mga kababayan, si Sara Duterte ay ginagamit niya yung tatay niya. Hindi niya pinagdadasal. Paano mo ipagdadasal? At paano ka magdadasal? Parehas kayong demonyo. Di ba? Parehas silang demonyo eh. Tapos sasabihin niya, pinagdadasal niya, putang ina. Ginagamit mo lang, malapit ka na kasing madali, no? Madali, Sa kanyang pagbisita sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu noong nakaraang linggo, pinagdasal ni Vice President Sara Duterte ang pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa Scheveningen Prison sa The Hague. Wala nang may paki sa tatay mo, Sara Duterte. Hindi mo ba napapansin? Sino pa ba may paki kay Digong? Sige nga. Meron pa ba? Meron pa bang may pake kay Duterteng matanda? Wala na, mga kababayan ko. Kinalimutan na ng Pilipino si Rodrigo Duterteng magnanakaw at mamamatay tao. Diba, Pag nagtanong ka, Kuya Maki, dapat may kulay para masagot agad. Diba? Ganun yun eh. Ikaw, Benji Bernardo, tanungin kita bago kita i-block. Ikaw, may naniniwala pa ba kay Duterte? Ano Kokoy? Wala na. Naririnig nyo pa ba na kino-content? Naririnig nyo pa ba na ginagawa ng video o ng content ng mga DDS si Rodrigo Duterte? Wala na ho. Wala nang may pake sa matandang ito. Itong mambubudol na matandang mukhang demonyo. Demonyo yan eh. Paano pa maniniwala tao dyan? Diba? Laos na, sabi ni Topagits Matias. Wala na ho. Yung una lang, nung una, meron pa silang paganong-ganon, padrama-drama, marami pang eksena, dinadaan pa sa mga paawa, payabang, kunyari malakas talaga, pero takot naman kay Sunny Trillanes. Diba? Hindi nyo nga maidima-demanda si Trillanes na nagbubulgar sa inyo. Paano kaming maniniwala sa inyo na kayo'y totoo, Rob Gamboa, o Danny Rosales, Bert CJ, di ba, Bunny Boy? Paano tayo maniniwala? Melissa Ganotis, Janet B, Tebingem, Ebelinda Kawili, Paano tayo maniniwala dyan? Hindi nga nila maidemanda si Trillanes, Jose Lisa Moises. Di ba? Kita nyo mga kababayan ko.
kung totoo talaga itong mga ito, dapat si Trillanes dinimanda nila, hindi yung pinagbabantaan ng buhay. Di ba, Mami Minger? Oo. Habang hinihintay ang paglilipat Pangit ng tunog, Mami Minger. Ayop. Ano ba kayo? Ayusin nyo nga yung mga pangalan nyo. Oh, di ba? Sabi ni Lovely Dominguez nakalimutan na nila si Digong, nakalimutan na nila si Kibuloy. Wala na ho yung dalawa. Yang mag-best friend dati na laging magkasama. Nakulang na lang di ba? Oh, magkarelasyon na sila. Kulang na lang sila na lang mag-asawang dalawa, di ba? Walang Diyo mga kababayan ko, ewan ko na lang. Oh, sige tuloy. sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity. Ah. Sa isang Facebook post, sinabi ni VP Sara na ipinagdasal din niya ang kapayapaan ng bansa. Putang ina. Hay, nako Sara. Anong klaseng drama yan? Pagdasal-dasal ka pang hayop ka, pumunta ka sa Senado, harapin mo yung impeachment trial. Doon ka magsasagot. Doon mo liwanagin lahat. Hindi yung ang dami mong drama pinagdadasal. Hindi namin kailangan ng dasal mong hayop ka. Maraming nagdadasal sa amin, para sa amin. Pinagdadasal kami, di ba? Ni Cardinal. Pinagdadasal kami ni Ka Eduardo Manalo. Pinagdadasal kami ni Brother Eddie Villanueva. Pinagdadasal kami ni Brother Mike Velarde. Hindi namin kailangan yung dasal mo, hayop ka. Demonyo ka Baka mamaya yung dasal mo, mapahamak pa kami. Hayaan mo na si Ka Eduardo Manalo na ipagdasal kami. Hayaan mo na si Cardinal na ipagdasal kami. Hayaan mo na si Brother Villanueva. Etong si Brother Eddie Villanueva at saka si Brother Mike Velarde ang magdasal para sa amin. Oh. Wala na si Brother Eli Soriano. Tegi na yun Oh, di ba? Oh, kita nyo, ginagamit pa ang Diyos netong hayop na to. Humarap ka, ay Sara, payo ko sa iyo. Kung ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos, humarap ka sa impeachment trial para sagutin mo lahat yung mga katanungan at mga aligasyon laban sa iyo. Ako naman ganun din. Humarap ka sa paglilitis sa iyo at doon mo liwanagin lahat sa taong bayan ang gumugulo sa maraming isipan ng taong bayan kasi sila ay nalilito kung ano ba dapat ang paniwalaan nila, lalo na itong mga DDS. Diba? Kung meron kang kasalanan doon, aminin mo na agad-agad. Huwag ka nang gayahin mo si Marcoleta. Diba? Si Marcoleta umamin agad Dapat yun ang manahin mo. Umaamin agad. Hindi yung ang dami mo pa ngayong eto alam nyo, mga kababayan. Makinig kayo. Style yan ni Sara Duterte. Kukuha ng PR man. Kukuha ng PR, ng mga PR, yung mga nagpapaganda ng imahe niya. Mga binabayaran ho yan, malaki bayad yan. Malaki bayad yan, milyon-milyon yan. May kilala nga ako Mayroon nga akong kilalang naging dating speaker. Ang bayad niya sa PR niya, 25 million a month. 25 million a month. Pambayad lang sa PR niya. Wala naman, hindi naman naiangat. Hindi naiangat, mga kababayan dating speaker yun. Ngayon, ganun din si Sara Duterte. Ganyan din, si Sara Duterte, di ba? Kukuha yan ng tatawag ng PR man. Yung PR man niya, babayaran niya ng milyon-milyon. Yung PR man niya, tatawag ng mga taga-media, ng mga reporter, vlogger, etc. Ang gagawin nila, i-cover nyo
I-cover nyo ito ha. Si Sara Duterte nagdadasal at pinagdadasal niya yung tatay niya, ganyan ha. Maganda dapat ha. Ganun yun, yung pag-PPR para pagandahin yung imahe. Oh. Diba? Ano? Ba't alam mo? Ay, nako. Ano ba naman? Ano, Lopez? Siyempre, matalino naman tayo. O talaga. Kaya alam natin, di ba? Kaya alam natin, ano, ha? Sabi rito, kaya nga, Boss Mike, dapat niya harapin ang aligasyon sa kanya para ipagtanggol ang sarili niya at linisin ang pangalan niya. Siya na, kaso, hindi man dumadalo kasi guilty siya at may katotohanan. Naku, grabe. Di ba, no? Eli Tenorio, Vic Gatos, diba? Hindi bagay kay Buday. Yun na nga. Ha? Boss Mike, tuloy ka ba sa, ano? Tuloy ako sa SM Grand. Doon siya. Sa taas. Sa may malapit sa CR, meron doon Japanese kineming barbecuehan, ha? Magkita tayo doon. Alas 12, nando doon na ako in punto, ha? Oo. May dala akong regalo sa mga pupunta. Pag hindi pumunta, walang regalo. Basta ako magdadala. Pag naubos, hula na lang. Hulaan ko kayo. Di ba? Hulaan ko kung ano magiging love life nyo, kalusugan, kayamanan, at magiging, haharapin sa mga darating na panahon. Di ba no? Tuloy. Ito na. Ang patuloy na pagbangon ng Bogo mula sa lindol noon nakaraang taon. Naks! Ang puso inilabas isang araw bago magtipon ng Senado. Bait-baitan mga kababayan si Sara. Bilang impeachment court para simulan. Nako, ayan na. Tignan nyo, nilabas daw. Ito, bago po, itong impeachment court. Ang puso inilabas isang araw bago magtipon ng Senado. Bilang impeachment court para Kita nyo mga kababayan, nilabas yan bago ang alin. Magtipon ng impeachment court. Nako, meron nang ibig sabihin. Ninenervyos na si Sara Duterte. Malamang yung kerret niya agtigargaran. Malamang yung kerret ni Sara nagtitigargar na. Imagine nyo, ipikit nyo ang inyong mga mata. Ipikit mo na, pikit mga kababayan, pikit. Tapos isipin ninyo, nagtitigargar ang kerret niya. Nakikita nyo ba? Habang nakapikit kayo, nakikita nyo kung paano nagtitigargar? Ay! Ay! Ganon ang itsura. Di ba no? Nagtitigargar. Malapit sa CR. Ay! Utang ina, mapapamahal yata ang aking ano neto. Mapapamahal yata yung aking gastos. Kung kayo ipupunta, pwede ba wag na kayong kumain? Pakakainin ko kayo, mga kababayan na. Kung kayo ay hindi, wag na kayong mag-lunch, doon na kayong mag-lunch ha. Gusto ko kayong makasama sa lunch. Yung mga gustong humabol lang ha. Oy, Catherine Galpo, malapit ka dyan. Wag ka nang magpa ano-ano dyan. Pumunta ka. Sa Grand Central ha. Magpakilala kayo ha. Agpugtit garon. Alam niyo po ba yung dating huntingan nyo ng mga mabebengbang? Noong pong 1980s, 1970s, 1980s, 1990s. Yung pong huntingan nyo noong araw, kung saan gusto nyo may mabengbang kayo, doon po. Yung dating Grand Central. Di ba no? Yung dating Grand Central. Sino? Sino nakakaalam? Iba yung North Mall, katabi yun Katabi lang yun. Yung katabi. Oo.
Di ba nung araw diyan kayo nangahunting ng mabebengbang? O sino nakabiktima diyan? O paramihan kayo, paramihan. Oo nga ni SM Grand Central dating Grand Central dati ano ba tawag diyan? Gutesco, di ba? Dating Gutesco Grand Central. Yan. Dating Gutesco Grand Central. Di ba? Inuman sa third floor. Dun yun sa kabila, North Mall yun. Yung may banda, Benji Bernardo, yun doon yun sa Bangir, sa third floor, sa may North Mall. Ganon. Dito sa kabila, Gotesco Grand Central noon. Ngayon, hindi na Gotesco. SM na ngayon. SM Grand Central. Doon po sa taas, malapit sa CR na may Chinese-Chinesean. Okay ba? Doon sa may ano ba yun? Nakalimutan ko kasi. Basta pinakamataas, pinakatuktok. Doon ako boss, alam ko yan. Pumunta ka na! Si Lord Glenn, pumunta ka na. Libre ko kayo. Libre ko kayong pagkain. Huwag na kayong magsama. Parang awa nyo na. Para naman kayo lang. Baka mami, meron pa kayong bit-bit Huwag kayong magbit-bit sige kita-kita tayo. Putang ina, nakakahiya. Ano na naman nakakahiya? Ayan ang ayaw ko sa lahat, yung hiya-hiya na yan. Ako, pag inimbitan nyo ako, hindi ako mahihiya. Diba? Solo-solo lang tayo. Solo-solo. Sige na. Eto na. Simula ng pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Duterte. Ayan, mga kapatid. Sa kanyang pagbisita sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu noong nakaraan linggo, ipinagdasal ni Vice President Sara Duterte ang pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang amang si dating Pangulong Gago, pumunta ka na! Oy, Arnold Lopez, mauna ka na, maaga pa naman, aabot ka, mag-angkas ka. Sama mo si Ai Chang. Magmotor kayong dalawa. Rodrigo Duterte, nakasalukuyang nakakulong sa Scheveningen Prison sa The Hague habang hinihintay ang paglilitis sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity. Sa isang Facebook post, sinabi ni VP Sara na sinabi ko na nga, Glenda Ronquillo, alas 12 alas 12. Pumunta kayo. Ikaw lang huwag ka na magsama. Solo-solo lang. Date tayo. Magde-date tayo magde-date tayo. Boss Mike, breaking news. Si Marcoleta hindi ba nagtago, Empoy? Hindi ba nagtago si Marcoleta? Putang ina, patay na. Abangan natin ang mugshot ni Marcoleta, Mga kababayan, abangan natin ang mugshot ni Marcoleta. Ayon kay Attorney sumuko. Paano na ang mga gabi? Wala na! Hinuli na nga daw, Jordan Star. Hinuli na si Marcoleta. Our beloved Boss Mike Severa.